Sa unang pagkakataon, nagpaunlak ng panayam sa media ang isang survivor sa raid sa mga bahay ng mga parohinog. Pinabulaanan ng saksing si alias Cesar na ang mga parohinog ang unang nagpaputok ng baril at naghagis ng granada sa mga pulis. At dahil hirap managalog si alias Cesar, meron siyang kasamang translator. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Mariz Umali. Mariz? Pia, dahil nga sa takot para sa kanyang buhay at para na rin mabigyan daw ng hustisya ang sinapit ng mga paruhinog, kaya nagdesisyon na si alias Cesar na lumapit sa atin at isalaysay ang buong pangyayari nung maganap daw yung raid ng pulisya sa bahay ng mga paruhinog nitong linggo ng madaling araw. Sila raw ang unang pinaputukan ng mga pulis, nagpasabog pa ng 2 granada at nagplanta pa ng ebidensya. Pwede mo bang ikwento sa amin yung buong pangyayari mula nung may mga dumating na mga pulis na nag-raid dun sa lugar ninyo? Mga nanguli may gikan sa Tanggob. Mga 2:20 nagising kami kasi may bumabaril na sa jealousy namin. Tapos ang gusto ni board na bababa kami, pupunta kami sa bahay ni na mayor. Tapos sinabihan ko wag muna. Kasi nga may bumabaril sa bintana. Tapos pumunta kami ng CR. Kami tatlo ni Ma'am Muna. Kasi doon medyo malayo kasi yung bintana. Tapos yung mga pulis talagang yung gusto nila pumasok sa gate kaso medyo matagal kasi nga naka-double lock yun. Tapos matigas talaga. Tapos pag pasok nila, hindi sila umakyat agad sa taas. Parang may hinanap pa sila sa baba. Tapos afterwards nun, umakyat sila. Tapos nakita nila kami, sinabi nila sa amin, dapa. Wala ka narinig ng mga pulis na parang sinasabing magsisilbi po kami ng search warrant? Wala. Akala ko nga katong pinatapok kami sa sala, may warrant ibinigay pero wala. Granada talaga yung binigay sa amin, pinaputukan kami ng granada, hinagisan kami. Hindi ako natamaan ng malalim kasi nandyan si board nakasalipot sa akin. Nakaharang? Oo, nakaharang kasi. Gaano katagal yung difference mula ng pinasabog yung unang granada at saka yung pangalawang granada? Ilang minuto yung ilang minutes or seconds? Seconds lang. Seconds? Oo. Paghagis ng permirong granada, unang granada, mga 15-30 seconds before na po hinagisan kami ng pangalawang granada. So, dalawa? Oo, dalawa. Sigurado ka na yung granada nanggaling sa mga pulis, hindi sa inyo? Opo. Paano mo na siguro yon? Dahil nakita ko kasi si Inteng pinadapa, si Ma'am Muna pinadapa, si Mayor pinaupo, si Ma'am Susan pinaupo, si Board paupo lingkod sa loob. Din ako padapa sa loob. Sa loob. Sigurado ka na yung granada nanggaling sa mga pulis? Sigurado ako nanggaling sa pulis. Kasi nakita ko nga lumabas ang pulis at hinagisan kami ng granada. Nakita mo yung paghagis? Pagbukas ng pintuan, nakita ko pagbukas ng pintuan, narinig ko ang granada sumabay sa pagbukas ng pintuan, paghagis ng granada. Pagkatapos, pumunta kami sa tindahan. May taong sulod. Pagsulod sa pulis, si Ma'am Susan sumigaw ng tulong. Yun, binaril. Linapitan si Ma'am Susan at binaril. Pagkatapos binaril ni Ma'am Susan, si Mayor ang susunod. Sunod sana si Mayor Aldong. Tapos sabi ni board member, Sir, maawa kayo. Tapos yun, binaril si board member. Bumagsak yung ulo niya sa paa sa hita ni Mayor Aldong. Tapos binaril din si Mayor Aldong. Narinig ko ka Ma'am Susan, parang 2 putok. Din kang board, 2, din kang mayor, 3. Papatay-patayan na ako ato. Gano'ng katagal? 2 oras kapin. Yung nabaril na si mayor, ang umihi si mayor, parang binaril na siya, nakaihi siya. Nakaihi din, yung dugo, nagtulo-tulo na.
Kinuha ko yung dugo, kumuha ko ng dugo para ilagay sa mukha ko siya sa katawan ko para sabihin talagang may tama ako. Lumalabas sa autopsy na positive siya sa paraffin. Ang ibig sabihin, pag positive ka sa paraffin, nagpaputok ng baril. Gibutangan niya po silba. Nakita ko na lang na may bitbit yung isang pulis na panyo tapos baril. Nilagay niya sa kamay ni Mayor tapos nilipat din sa kabilang kamay yung baril. Pinahawak nila talaga yung baril. Tapos lumabas yung pulis, bumalik, nilipat na naman sa kabilang kamay. Ang sinasabi mo, pinlanta lang yung baril. Oo, pinanta. Sigurado ka doon? Oo, sigurado ako. Paano ka naka-survive? Mga alas 4:30. 4:30 ng lalabas na sana ako kaso natakot ako kasi medyo madilim pa. Baka kung makita nila ako, barilin nila ako, lalagyan nila ako ng kung anong nilagay nila din kay Mayor. Kasi nakita ko kung paano nila nilagay kay Mayor eh. Kaya nag-antayin ulit ako hanggang sa mga alas 6 na. Tapos sumilip ako sa may bintana doon sa tindahan. May nakita akong 2 pulis. Kaya doon ako, gumapang ako palabas sa main door. Nadaanan ko pa yung katawan ni Mayor tsaka ni board member. Tapos paglabas ko sa main door, may nakakita sa aking pulis na naka-blue na polo. Tapos parang na-shock siya tapos biglang umatras. Tapos may isang pulis na lumapit sa akin, hinawakan niya yung baril niya na nasa dibdib. Akala ko barilin na ako tapos sumigo ako ng tulong tsaka media para makita nila ako. Pia, dahil lumalabas na si alias Cesar, yung kaisa-isang survivor sa naganap na raid sa tahanan ng mga Parohinog, sinabi niya sa atin handa siyang tumestigo sa korte oras na gumulong na ang pagdinig at handa rin daw siyang sabihin ang buong katotohanan. Pia? Maris, linawin ko lang kung kaano-ano ni alias Cesar yung mga Parohinog. At di ba kanina sabi mo nga kaya daw siya lumitaw ngayon or lumabas ay dahil natatakot siya or nangangamba siya para sa kanyang buhay at gusto niya magbigay ng hustisya. Pero baka pwedeng sabihin mo rin sa amin kung ano yung exact relationship nila. At saka yung nabanggit niya kanina na nakita niya yung mga ito galing dun sa bintana ng tindahan. Ano yung exact position niya mula dun sa mga aktual na pinangyarihan nung raid? Alright, Pia, itong si alias Cesar ay isa sa mga tauhan ng mga Parohinog. Pero hanggang dito na lamang muna ang detalye na maaari nating ibigay. Para na rin daw sa kanyang kaligtasan, ipinakiusap niya na wag na nating idetalye pa kung ano talaga yung exact na tungkulin niya sa household ng mga Parohinog. As to the exact position, siya ay kasama dun sa tahanan ng mga Parohinog. Nung mangyari yung incidenteng yan, yung raid, ay nandun siya sa loob ng compound ng mga Parohinog. Kasama niya noon na natutulog sa isang tahanan si board member Octavio Jr. at si Mona na isa rin sa mga kapatid ni Mayor Reynaldo. Pagkatapos, inakyat daw sila ng mga pulis doon at pinababa. Una pinadapa, tapos pinababa. Tapos kasama na siya doon sa mismong lahat ng mga kumbaga, yung mga kasamang nasawi, nandun din siya sa area na yon, kasama sina Mayor Parohinog, si Ma'am Susan na asawa ni Mayor Parohinog, pati na rin yung si Enteng. Pagkatapos, nung time na yon, doon pinasabugan sila ng 2 granada, 15 to 30 seconds lang daw yung interval, ay nakaligtas daw siya doon kasi medyo malayo siya doon sa mismong pinagsabugan ng granada. Nandun siya sa may bandang hagdan, tapos nakatabing pa sa kanya si board member Octavio Jr. Kaya hindi siya napuruhan doon. Gapang pa sila, si board member Octavio, si Susan, tsaka si Mayor Reynaldo, papunta dun sa tindahan. Katabi lang ito ng sala kung saan sumabog yung granada at yun din yung mga ipinapakita nating video kung saan sumabog yung granada. No? Lumipat sila, gumapang sila sa may tindahan.
Tapos doon sila nanatili, doon siya nagpatay-patayan para hindi na siya mapahamak pa. Doon lang din, kitang-kita daw niya nung time na nung natapos na yung pagpapasabog ng granada, nakita daw niya na pumasok yung mga pulis at dahil nga si Susan yung sigaw ng sigaw para sa tulong, siya yung unang binaril. 2 beses daw binaril pagkatapos ang pupuntiryahin na raw ng mga pulis, according to him, ay si Mayor Reynaldo na, pero humarang si Octavio at sa halip na si Mayor yung matamaan, si Octavio muna yung tinamaan, pero binaril pa rin daw si Mayor. Siya ay nakatago raw noon sa ilalim ng mesa at natatakban din siya ng upuan, kaya hindi siya nakita. At ang pagkakaalam, dahil nakahandusay na siya doon, ay patay na siya. So yun yung nangyari. Tapos ang ginawa pa niya, nung binaril na raw si Mayor, tumulo na raw yung dugo, kinuha niya raw yung dugo at ipinahid sa kanyang mukha at katawan, dahan-dahan para hindi siya mapansin. Tapos para kung sakali man nabalikan daw siya, ay makikita na duguan na siya at i-assume na nga ng mga pulis na patay na siya, at yun nga yung nangyari, kaya hindi na rin siya pinuntirya pa raw ng mga pulis. At kaya siya naghintay bago nga siya lumabas, gaya ng kwento niya. Pero yung mga armas, Maris, tsaka yung shabu na nakuha din doon sa mga bahay ng Parohinog, meron bang sinabi si alias Cesar tungkol dyan? Tinanong natin, Pia, kasi syempre, nung pagkatas ng raid, maraming mga armas at meron pang mga illegal drugs na na-recover o na-seize yung mga pulis doon sa naturang raid na yan. Ang sinasabi niya, wala raw talaga silang mga ganyang mga armas at wala rin daw silang shabu. As a matter of fact, sinasabi niya na sina Mayor ay hindi raw involved, according to him, hindi raw involved sa droga, at yung mga baril at mga armas daw na yan, hindi raw niya yan nakikita kahit doon siya nakatira, doon sa tahanang yun. Ang sinasabi niya ay ito raw ay pinlanta, gaya nung nakita niya na ipinlanta raw ng mga pulis yung baril sa mismong kamay ni Mayor para palabasin na siya nanlaban, Pia. Alright. At Maris, sabi mo nga, handa nga siyang tumestigo. So, meron ba siyang hinihiling na proteksyon mula sa anumang ahensya or otoridad sa sandaling ito, Maris? So far, wala naman siyang ganyang kahilingan. Merong pumoprotekta sa kanya sa ngayon. Hindi na muna natin babanggitin kung anong grupo yon. Pero hindi naman siya humiling ng proteksyon from the government. Ang sinabi niya, handa siyang mag-testify at sabihin yung lahat-lahat ng nalalaman niya para sa hustisya ng mga Parohinog. Pia. Maraming salamat, Maris Zumali.